Base sa larawang to, tunay nga na nagbalik na si Greg at kasama pa niya si coach team na katabi niya sa larawan. Napatanong na lang mga Ginebra fans kung may nangyayari na bang negosasyon sa loob nito. Kasi kung totoo na may sama pa siya ng loob sa management, bakit nagawa pa niyang magpunta sa Ginebra kung wala na may importanteng bagay ang pag-uusapan? Bumisita lang ba talaga siya? Pure Blends, ang bagong franchise na papasok sa PBA na siyang bumili na nga sa Northport Batang-Pierre at dahil dyan, nag-aalsa ang mga tao dahil sa pagpapapasok ng isa pang sister team na siyang pinagbabawal nga dapat ng PBA. Tara! Magandang balita na sanang nakita ng mga Ginebra fans dahil sa pagkikita nila ni Coach Team pero nilinaw niya na isang casual visit lang daw nangyari habang nagdududa naman ng mga Ginebra fans kasi nga imposible naman daw na walang agreement ang nangyari na kahit verbal lang or counting impormasyon para sa isang negosasyon pero wala raw talaga kasi hindi naman daw pupunta si Greg kung wala importanteng bagay kasi nga medyo may lamat na ng konti eh. Una sa lahat, hindi pa sila nagkaayos ni Al Francis Chua. Si Boss Al raw kasi ang nagpa-trade kay Greg noon. Patungong Northport kapalit si Sistan pero sa dulo, pati nga rin si Sistan pinaalis nila. Bagamat aminado naman ng Ginebra na kailangan din talaga nila ng isang legit center pero walang nangyaring negosasyon sa pagitan ni Greg at ng Ginebra. Bali pinag-sign na rin kasi nila si Isaac Go ng another 1 year at siya na muna ang tatayong tagapagmana ng role ni Greg dati bilang Twin Tower. Bali 1 year lang muna ang binigay kay Go kasi under observation pa rin ang performance niya at magdedepende sa performance niya ang kanyang another fresh contract. Kumbaga, hindi pa naman sigurado ang Ginebra kung okay itong si Go. At si Isaac Go may kabagalan din kasi. Ipagpalagay na lang natin na pinag-sign din nila si Greg bilang isang free agent. Siguro may konting may tutulong naman si Greg sa kanila considering na 7-footer yan tapos may experience din. Kumbaga kahit mabagal, pero mapapakinabangan naman sa depensahan. Si Greg ay nakapagbigay din naman ng ilang PBA titles sa kanila at naging best player of the conference din. Yun ang nagpapatunay na naging dominant center din pala noon si Greg. May negosasyon man o wala, isa lang sigurado dyan. Kailangan ng Ginebra ang isang legit na sentro at nangangapa silang kumuha nito since nung na-trade si Sistan. At sa nakaraang PBA draft, in-skip nila si Kaylan Johnson. Hiling ng mga fans na sana this time hindi na magkamali ang Ginebra na manguha ng isang legit center para talaga maging complete at intact ng lineup nila sa PBA Season 50. Pure Blends franchise papasok na sa PBA. Ito ay ayon kay Snow Badwa. Ito pa lang bibili sa Northport. Napatanong na lang din ng mga tao kung bakit pinayagan pa raw ng PBA ang pagpasok ng Pure Blends dahil yan pala ay under sa payong ng SMC. Bali isa pala yan sa mga franchises nila. Kaya pala nasabi ni Snow na food and beverage daw ang bibili. So ika-4 na franchise na to ng SMC eh. Di ba mas dumami pang mga farm teams? Akala ko rin 3 franchises lang ang pwede sa isang korporasyon. Ganyan talaga kasi kapag mayayamang kumpanya ang gumagawa ng transaksyon. At tungkol sa bagay na yan, wag na natin pag-usapan kasi lumang-luma na pero ang PBA wala pa rin pagbabago. At dahil papasok na nga raw sila, kaya naghahanda ng prangkisang to sa mga players na pwede nilang isalpak. At dahil nga SMC team siya, kaya expected na quality players din ang kukuhanin. Balita ko may big catch daw ang PBA ngayon sa ibang draftees nila gaya ni 1GDL. Tsaka si Dav Panopio, mga legit combo guards na may big potential at posibleng mapabilang sa PBA's top picks. Asahan mo rin na dyan, malilipat yung mga SMC players na hindi na ginagamit upang mabigyan sila dyan ng sapat na playing time at nang sa ganun, lumabas din ang totoong abilities nila. Subok na rin kasi na taktika, yung pag-trade ng player tapos biglang ang galing pala sa ibang teams at yan din ang posibleng gawin ng SMC. Magiging interesting din kung sino kaya magiging head coach ng bagong SMC team na to. Ito na kaya ang panahon para humawak ng team si Coach Richard Del Rosario at mukhang may kinalaman dito sa paglipat ni Johnny A sa Ginebra. Pinakahuling bagay na asahan natin syempre, gagawa din ng paraan ng MVP group na makabuo ng pang-4 na team, nakapasok ng ika-4 na team ng SMC. So tatapatan talaga niya ng MVP group. Eh di sila na. Props na lang ibang teams dyan sa PBA kasi ang totoo, liga lang yan ng 2 mayayamang kumpanya.